Mga kapuso, 39 na araw na lang bagong eleksyon 2025. Handa na ba kayo? Para mas maging handa sa pagboto, patuloy po kami magbibigay ng gabay para sa matalinong pagboto dito sa E-Leksyon. Ang eleksyon natin ngayong araw tungkol sa political dynasty. Madalas natin niyang marinig pero alam kaya ng mga kapuso natin kung ano ito? Ano ba para sa iyo ang political dynasty? Mga pamilya nila, yun na sama-sama. Matatapos yung isa, tapos anak naman yung papalit. Ano po masasabi niyo kung yung magkakamag-anak ay sabay-sabay na tumatakbo? Doon po nagkakaroon ng di pagkakaunawaan ng magkakamag-anak eh. Okay lang naman din, basta mabigay lang din yung totoong serbisyo. Ano masasabi mo na pinapasa lang ang posisyon sa gobyerno sa kamag-anak? Yung political dynasty nagiging business na lang. Alam niyo, nakakasawa na lang na sila na lang palagi. Mas maganda bang iboto ulit ang kaanak ng isang elected official o sumubo pa ng paso? Hindi na mababago ang magiging takbo ng patakaran nila. Depende kung kung maganda yung patakbo ng tatay niya. Siyempre, kung pangit naman, di papalit tayo ng iba. Kung okay naman yung naging serbisyo niya yung una, ba't hindi mo siya ulit iboto? Ngayon, madaming tumatakbo na mas better. So, ayun yung iboboto ko. I think yung mga tao kailangan din nila ng pagbabago. Ilang miyembro dapat lang ng pamilya ang nakaupo para masabi nyo na isa na siyang political dynasty? 5, 4. Tatlo pataas po na miyembro. Siguro po mga 3 silang nakaupo. Dalawa lang po yung dapat nakaupo para po makonsider na agad na political dynasty. Galing na mga sagot ng mga kapuso natin, ha? Ang mga tanong tungkol sa political dynasty, sasagutin natin kasama si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, o LENTE. Good morning, Attorney. Good morning, Ivan. Welcome, welcome. Maraming salamat sa pagpapaunlak muli. As always, Attorney, ito lagi nating naririnig yung political dynasty, lalo na tuwing eleksyon. Pero ano ba talaga ang definition ng political dynasty, Attorney? Well, katulad nga ng mga in-interview natin kanina sa kalye na EDSA, ang political dynasty basically ay magkakamag-anak na sabay-sabay sa pwesto. Basta walang number. Isa, dalawa. Well, ano yan? 1, 2, 3 pataas. May lagi naman yung classification ng anong klase siya ng political dynasty. Yes. Basta po ba may kamag-anak sa posisyon, Attorney, yan, may tuturing ng political dynasty. Ito yung nabagit yung classification. Ano ba ito? May mga classification pa pala to. Oo, meron tayong payat na dynasty o yung thin dynasty na tinatawag. May mataba tayong dynasty na tinatawag. At meron tayong obese na dynasty. Okay. Pwede ba nating i-elaborate ito? Ano ba yung... simulan natin sa payat. Yan. Ayun. Yan. Sa payat, hindi ako kasama dyan, Ivan. Sa payat na dynasty, isa lang ang nakaupo sa pwesto. Pero kapag tapos na yung nakaupo sa pwesto na yan, ay papalitan ng kamag-anak niya. Asawa, kapatid, anak. So yan yung thin dynasty o payat na dynasty na tinatawag natin. Kapag fat dynasty naman o matabang dynasty, yan yung dalawang magkakasabay sa pwesto. At kapag obese naman o yung sobra tabang dynasty ay kapag merong 3 o higit pa sa bilang na 3 na magkakasabay na nakaupo sa pwesto. Parang may alam akong ganyan, ha? Madami tayong alam na ganyan, Ivan. Dito sa Pilipinas, Attorney, parang dito yata yung namamana yung pwesto, no? Parang pagkatapos si tatay, si misis, pagkatapos si anak, parang sila na nagpapalitan, no? Oo. Katulad nga ng sabi ng ating na-interview kanina sa street, sila yung nagpapalitan lang sa pwesto. Oo. Ano naman, Attorney, sinasabi ng batas tungkol sa political dynasty? Well, hindi pa masyadong alam ng ating mga kababayan na meron naman tayong anti-dynasty prohibition. Pero yun nga lang, yan ay makikita natin sa SK Reform Law. So nakalagay sa SK Reform Law o yung sa Sangguniang Kabataan, kapag ikaw ay tatakbo sa SK election, wala ka dapat kamag-anak na nakaupo, whether from the highest national position down to the lowest local position. So kung may kamag-anak kang presidente o kung may kamag-anak kang barangay kagawad, ikaw hindi maaaring tumakbo sa SK election. Kaugnay niyan, Attorney, yung online question ng kapuso natin mula sa Facebook page ng Unang Hirit. Ang tanong ni Hener Lagata, sa mga SK positions na implement na, hindi pwede kumandidato ang mga may kamag-anak na nasa elective positions, national o local man, up to the 2nd civil degree of consanguinity or affinity. Bakit po kaya hindi nila kayang gawin yan sa higher elective position sa bansa? Magandang tanong. Nagawa nyo na sa SK, bakit di nyo gawin sa mas mataas? Siguro sasabihin nila sa atin, nagawa na nga namin, ba't pa namin gagawin sa higher? Pero ang ano natin dyan, ang simpleng sagot dyan, syempre kapag nilagay nila sa mas mataas na posisyon,
ang anti-dynasty prohibition, ay sila naman talaga yung maapektuhan. At ayaw nilang kumuha ng bato na ipupukpok nila sa kanilang mga sariling ulo. Sabi nila, binigyan na nga namin yung kamay, gusto nyo pa braso. Kamay lang muna. Yes. Ito, pag-usapan naman natin yung mga sitwasyon na pwedeng maranasan ng mga kapuso natin kaugnay niya. Halimbawa, attorney, yung isang botante, binigyan ng relief goods o giveaway, hindi mismo mula sa kandidato pero sa pamilya niya, nanay, kapatid, may tuturing ba itong vote buying? Well, meron tayong tinatawag na abuse of state resources ngayon sa COMELEC resolution at yan naman ay nakalagay din sa ating Omnibus Election Code. Kapag in times of emergency, lalo ngayon campaign period, so may pamimigay na assistance ang ating gobyerno. At kapag may kasamang tarpaulin yan o campaign paraphernalia o flyer o brochure na isang kumakandidato sa ngayong election, yan ay consider na ASR or abuse of state resources. Siguro, attorney, may nabagit lang kanina yung isang kapuso natin. Ano? Kung maganda naman yung palakad, edi boto mo rin yung kamag-anak o ano. Ganon din ang karaniwang katwiran ng mga politiko na kung maayos naman ang patakbo namin, binuboto naman kami ng tao, what's wrong with the dynasty? Ano kaya ang magandang argumento kontra doon, attorney? Well, kasi yun yung nararanasan ng mga tao na maganda yung sitwasyon. Pero paano natin masasabi na may hindi mas magandang sitwasyon kung may hindi ibang uupo? Kasi for the longest time, yun naman yung problema natin, Ivan, di ba? Sila na lang yung nakasanayan ng mga tao, ng mga kababayan natin na nakaupo sa pwesto. Kung yung maganda na yun, maganda na. Pero kung ibang tao naman, baka mas maganda. We don't know what we're missing. Yes. Ayun. Yan. Maraming salamat, Attorney Ona Caritos, sa inyong mga tugon. Para sa mga kapuso natin, mga kapuso, tutok lang po palagi dito sa eleksyon ang inyong gabay sa matalinong pagboto. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!